pasado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm, Fab, Con, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Pilipinas, oras natin 6 na minuto na po makalipas ang 3:00 ng hapon. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service. Si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH.
Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Magandang hapon sa lahat po natin mga ginigiliw na tagapakinig Luzon, Visayas, Mindanao. Kumusta na po tayo? Ngayon pong Happy Tuesday afternoon, ika-27 na po tayo sa buwan ng Enero, January 27, 2026. Mga kaibigan, samahan niyo pa rin po yung lingkod May Binauhan dito po sa Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alas 3 hanggang alas 4 po na tayo ng hapon. Hahataw po tayo sa mga public service ngayong hapon, ha? Sikapin natin, maya-maya po, meron po tayong mga Cambio King na ating makakwentuhan sa mga panahon na ito. Alam niyo naman ating mga Cambio King, di ba, madalas tumatoy na daing Ang daing nila'y kahirap mong kumita ng pera. Lalo na sa pamamasada. Pero munting magkaloob tayo ng munting tulong sa kanila ngayong hapong ito ng Martes at sa pamamagitan po yan ng DZRH Operation Tulong. At syempre, maya-maya po babalikan din natin ang ating alaga Tulong Tomasino Year 4, version 4.0. Makausap natin gaano ba karami yung mga naoperahan o nag-undergo ng surgical procedure. Mamaya po yan. At syempre, meron po tayong mga partner din. Meron pong mga pinamigay na hearing aid. Ayan ang ating mga partner Rotarian sa pamamagitan ng Rotary Club of San Miguel. Anong tawag nito? FSOBEL pala. Sorry. Ayan, Makati FSOBEL. Ayan po. So ngayong hapong ito, bago po dyan, alam natin medyo maulan dito sa Metro Manila, makulimlim Oo, merong mga pag-ulan-ulang na mararanasan o nararanasan simula pa kanina ngayong araw. Meron po tayong amihan. Oo, sabi po ng Pag-asa, meron din tayong localized thunderstorm, di ba? Oo, alamin natin. Kumusta ang kalagayan ng panahon natin ngayon mula sa DOST Pag-asa, si Ma'am Grace Castañeda. Ma'am Grace, magandang hapon. Medyo makulimlim na hapon dito sa Pasay. Yes po, magandang hapon din sa ating lahat. Ngayon nga po yung mga nararanasan natin dito sa Metro Manila ng mga pagulan, mostly mga light rains po ay dala po ng amihan. And expect po natin sa malaking bahagi pa din ng Luzon at Visayas ay prevailing pa rin yung northeast monsoon ng amihan kung saan posible pa din nga po or magiging maulap pa rin yung ating kalangitan and possible pa din yung mga light rains dito sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera, Administrative Region, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Oriental Mindoro, maging sa Marinduque at Romblon. And expect lang din po natin paminsan-minsan posible po na medyo maging moderate yung mga pag-ulan natin or meron tayo ng mga bugso ng mga medyo lumalakas na mga pag-ulan. But generally po, etong mga pag-ulan nito ay dala ng amihan. While for the area naman ng Northern Samar, Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte, magiging mataas din po yung possibility ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Dala naman po ito ng shear line. So, doble ingat pa rin para sa ating mga babayang general. For the rest of Luzon and rest of Visayas, magiging bahagi maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan. Yung mga isolated light rains pa rin na dala ng amihan, while for the rest of Mindanao naman may mga biglaang pag-ulan pa din dulot ng mga localized thunderstorms. Ngayon po wala tayong monitor na bagyo or LPA na maaari maka-apekto dito sa ating bansa. And wala na rin po tayo nakataas na gale warning. Ngunit pag-iingat pa rin sa mga kababayan natin na maglalayag sa eastern section ng ating bansa dahil magiging katamtaman hanggang sa maalon pa rin po yung lagay ng ating karagatan. Ayun. So meron tayo, Ma'am Grace, tatlo pala, amihan, and then the shear line at localized thunderstorms na magpapaulan. Yes po, tama po. Ito po yung mga weather systems natin na magdudulot po ng mga pag-ulan ngayon maging sa mga susunod po na araw. Okay, maraming salamat, Ma'am Grace. Maraming salamat din po. Mga kaibigan, Ma'am Grace Castañeda mula po sa DOST Pag-asa. Ingat-ingat pa rin doon po sa mga nakararanas sa mga pag-ulan-ulan at kayo po nasa dalisdis ng kabundukan. Ingat po sa landslides at syempre yung mga mararanasan po na flash floods. Tuloy-tuloy na po tayo mga kaibigan. Mamaya meron din tayong mahalagang panawagan. Meron pong ibinalik dito sa atin
na meron pong ibinalik dito sa atin na tawag nito mga dokumento ay naiwan po yata ito sa taxi. So in the meantime, ready na ba si Sir Emil? Meron po tayong partnership ngayon para sa hearing aid. Ayan, unahin po muna natin at puntahan po natin ang ating mga partner sapagkat ngayong araw na ito marami po tayong mga natulungan sa pamamagitan ng ating mga partner. Of course, ang ating mga Rotarian, may mga pinamigay po sila na mga hearing aid. Aba naman, ay mahal po yan eh. Kaya tayo din dito, tayo po magre-refer. Alamin nga natin yung kanilang programa. Ayan, nasa linya natin. At kausapin muna natin dahil mukhang maghapon nilang ginagawa itong kanilang programa na ito. Unahin muna natin ang United Chosen President ng Rotary Club of Makati, F. Subel. Walang iba kundi si Sir Emil Orencia. Punta tayo kay Sir Emil at malaman natin yung mga ipinamigay nila ng mga hearing aids. Si Sir Emil po ang United Chosen President ng Rotary Club of Makati, F. Subel, partner din natin dun po sa mga ipinamamahaging mga wheelchair na sa ating mga kababayan. Of course, yung mga PWDs na ating pong natulungan din. Meron pong mga lumapit sa atin at nai-connect natin sa kanila at nakapamahagi ng magagandang mga wheelchair. Oo. But this time, ang pag-usapan natin yung pong mga may problema sa pandinig, hearing aid ito. Naku, mahal ito eh. Ayan, makakausap natin ang UCP po ng Rotary Club of Makati of Subel at syempre mula pa rin po sa Jesus Christ the Latter-day Saints. Mga kaibigan, Sir Emil Orencia. Sir Emil, magandang hapon, good afternoon, good day. Magandang hapon, Miss May, sa mga tagapakinig niyo dyan sa DCRH. Magandang hapon. Nako, Sir Emil, ramdam ko pagod nyo ha. Mukhang kayo ba'y nakapagpahinga kahit konti muna? Kasi mukhang maghapon itong inyo pong pamimigay ng hearing aid. Oo nga kakaalis ko lang doon sa venue and then nandoon sila Vice Mayor pa sa venue. Si Vice Mayor. Opo. Tell us about this. So, itong nakikita po natin ay sabi ko nga, ang laking tulong nito doon po sa mga indigent na talaga pong ang problema nila ay hearing aid. Tama po, Miss May. Actually, collaboration namin yan with San Juan LGU under sa leadership ni Vice Mayor Agkawili. Meron tayong mga mahigit 100 na beneficiaries dyan. Dami. Na ang kapartner natin ay ang Starkey Foundation na kanila nanggagaling yung mga hearing aid dyan. Maraming natutuwa na ating mga kababayan dyan sa San Juan dahil dyan sa hearing aid na kanilang matatanggap. Maraming mga ating kababayan na talagang hindi sila maka-afford na bumili ng hearing aid. Kaya maraming natutuwa sila dahil sa wakas matutugunan yung kanilang pangailangan lalo sa pagkukulang nila sa pandinig. Opo, kaya nga sabi ko natutuwa po kami. Ito nga pala yung nabanggit nyo na rin sa atin noong mga una na parte po ng bukod sa pamamahagi ng wheelchair programa nyo rin na magkaroon din ng anong tawag nito, malinaw na pandinig, yung pong may mga problema sa kanila pong pandinig, Sir Emil. So ito mga nakikita natin, tuloy-tuloy po ito, parang maghapon yata mo abutin pa ito hanggang mamaya. Baka abutin pa yan hanggang mga alas 4 pa siguro na makakauwi dahil tatapusin ng Starkey Foundation yung kanilang hearing test dyan sa ating mga kababayan na nakapila ngayon dyan sa San Juan City Hall. Opo. Ayan, nakita natin. Ako, laking tulong yan sa Emil kasi dito din sa amin pagka nalapit po, mukhang mailapit din namin sa inyo dahil unang-una, alam natin na mahal po, di ba? Mahal ang hearing aid. Tama, Miss May. Kung meron kayong mga pangangailangan ng mga beneficiaries, siguro pwede natin pag-usapan yan para ang makapagtulong din tayo sa mga beneficiaries ninyo na lumalapit. Oo nga po, katulad po ng mga wheelchair. Sir Emil, siguro pahinga ka muna. Later on, pag-usapan natin sapagkat yung 5 wheelchairs ay meron na po tayong mga beneficiary.
Okay. Sige, Miss May. Opo, napadala na po yan as far as Sorsogon yung isa. As far as, of course, meron tayong Cavite. Sabi ko nga sa inyo, talagang para sa ating mga PWDs, lalong-lalo na po yung mga stroke patients, Sir Emil. Dami po talaga nangangailangan yan. Kaya siguro, pahinga muna kayo and then later on, ayan, pag-usapan po natin ang ating pong programa para po sa mobility ng ating mga PWD sa pamagitan po ng inyong mga pinamamahaging wheelchair. Sige, Miss May. Maraming salamat, Miss May. Opo. So, isa na lang po, Sir Emil, no, para po dun sa mga partners na talagang nagbigay daan para sa inyo pong programa din na ito, no. Of course, ang San Juan at yung pong foundation, yan, nasa inyo pong pagkakataon na pasalamatan sila at yung pong mga beneficiary nito ay mga taga San Juan lang po ba o doon lang ginawa yung programa? Mga taga San Juan yung ating mga beneficiaries dyan, Miss May. Kaya San Juan lang po yan, lalo pa kaya kung i-open natin sa lahat yan, nako, napakadami yan. Dadagsain po tayo dyan, Miss May. Opo, sa dami po ano. Karamihan sa nakikita natin, mga senior po, di po ba? Mga senior citizen na. Tama po, mga senior citizen. Meron tayong data dyan na pailan-ilan, pero talagang natutuwa yung magulang dahil sa wakas magkakaroon na ng pandinig yung kanyang anak. At maipapasok man lang niya sa sa paaralan. Sa eskwela. Wow. Sa eskwela. Opo. Hindi po makontak si Attorney Angelo Agcawili, Vice Mayor po ng San Juan City. But then, nasa inyo pong pagkakataon sa UCP Emil na, of course, meron kayong mga pasasalamatan. Go ahead po. Okay. Maraming salamat, lalo na kay Attorney Angelo Agcawili. Sa pamumuno niya na-organize at nakapag-reach out tayo dito sa mga kababayan natin dito sa San Juan. Maraming salamat sa suporta ni Vice Mayor Agcawili na tugunan at patulungan yung ating mga kababayan na may kakulangan sa pandinig. Lalo-lalo ng ating Starkey Foundation, pamumuno ni Miss Aiza, at sa pamagitan na itong Starkey Foundation ay na tayo ay naging posible na makatulong ngayon sa ating mga kababayan. Opo. Maraming salamat din sa mga staff ni Attorney Agcawili, ni Vice Mayor, at pag-organize na ito, lalo-lalo na sa aking club na Rotary Club of Makati Absubel na nagkaroon ng opportunity na makikolaborate sa San Juan LGU at saka sa Starkey Foundation. Maraming salamat, Ms. May. Lalo-lalo na sa inyo, sa DCRH, at na ipaparating natin sa ating kababayan yung itong pagtulong na ito. Maraming salamat, Ms. May. Sa Operation Tulong, maraming salamat. Ayun, maraming salamat din, Sir Emil. Thank you very much. Pagod ang Sir Emil. Thank you. Okay, maraming salamat mga kaibigan ng United Chosen President po ng Rotary Club of Makati Absubel, si Sir Emil Orencia. Ayan, of course. Maraming salamat. Nako, sabi ko nga kanina, totoo po yan. Siguro magkakwentuhan tayo sapagkat yung mga wheelchair po na kanila pong naipamahagi sa atin, distributed na po at sabi ko nga, meron na tayong napadala sa lalawigan po ng Sorsogon. Ayan, okay? Okay, babalik po tayo sandali lamang at puntahan natin. Siguro pwede na nating puntahan. Diretso na tayo. Dahil punong-puno po tayo ngayon, hitik na hitik tayo sa programa ngayong hapon. Yung mga Cambio King, kausapin natin ang mga Cambio King ng DCRH Operation Tulong. Sa pamamagitan po ni Aiza Gabriel, saan ba kayo napadpad? Makati ba? Bahagi din ng Makati. Go ahead, Aiza, magandang hapon sa inyo. Aiza, go ahead. Okay, wala pa si Aiza? Okay. Okay, standby lang Aiza. Bigyang daan muna natin ang ilang mga mahalagang balita. Ang Maynila daw po may groundbreaking ceremony para sa Flood Monitoring Command Center. Aba, alamin natin ang detalye niyan. RH29, Boy Gonzales, kay Boy G. Go ahead, Kuyang Boy. Okay, puntahan muna natin. Wala pa? Okay, go ahead. Sino na yan? Si Boy Gonzales? Kaya Boy G. Puntahan muna natin si RH30 Eric Dastas. May 800 pulis
binisita daw po ni dyan po sa Camp Vicente Lim sa lalawigan ng Laguna. Sinong bumisita dyan? Eric? Isang malamig at makulimlim na hapon, Ate May, at katatapos nga lamang nitong programa dito sa Camp Vicente Lim at mainit naman ang pagtanggap ng Regional Director ng Calabarzon na si General Lucas at maging ito si General Parenya na siya namang Director ng National Police Training Center kung saan niya pinangunahan nila yung mahigit 800 na sasabak sa training sa umpisa nga nitong nakaraang linggo at ito naman ay magtatapos makalipas naman ang 6 na buwan. At may pinala tayo at katabingan natin si Deputy Chief of Administration, Lieutenant General Bernard Banak. Bibigyan na tayo. Sir, matindi yung binigay niyong wisdom o mga tagubilin sa ating mga sasabak o magiging pulis soon. Sir, ano po yung mga ibang pwedeng i-share pa natin sa mga ating mga kapulisan? Yes, magandang hapon, May, at sa lahat nating mga taga-subaybay sa inyong programa. Magandang hapon. Magandang hapon, General. Yes, narito po kami sa Camp Vicente Lim at pinangunahan natin ang pagbibigay ng ating mga paalala sa ating mga bagong mga pulis na mahigit 800. At ito ay nasa pangunguna ni Police Brigadier General Roy Parena, ang isang direktor ng ating training institute, at Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas, ang Regional Director ng PRO 4A. Repeat po ang tagubilin ng ating Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartavis Jr. na paalalahanan ng ating mga kapulisan, lalong-lalo na itong mga bagong pulis natin, na maging tapat sa kanilang sinumpang tungkulin at nang huwag matangkot sa anumang mga maling gawain na may. Opo, General, lalong-lalo na nitong mga nakalipas na araw, maraming mga kinasangkutang insidente ang ating mga pulis, bagamat alam naman natin na hindi naman po yan marami, but then yan pong lahat ay mga napabalita. So lalong-lalo na siguro, meron ba kayong mga programa para sa mental health? Tama yun, May. So, pinopromote ang ating programang Bantay Kaisipan, na kung saan ay yung mental health and awareness ng ating mga kapulisan ay binibigyan ng atang pansin. Nang sa gayon ay hindi sila malagay sa mga maling gawain. At ito ay pinatutukan ng ating PNP Chief General Nartatis May. Opo. Napakahalaga siguro, General, lalong-lalo na ngayon na kayo mismo ay bababa sa inyo pong mga tauhan para maintindihan din yung kanilang mga pinagdadaanan, sapagkat kung hindi man sila nagkakaroon ng problema sa mental health, meron din mga nasasangkot naman sa iba't ibang krimen. Tama yan. Pinapalakas din natin ang mga kasanayan, reminders para sa relasyon ng kanilang mga pamilya. Nang sa ganun ay mapatatag din natin ang family support. Napakalaga po na mga pulis natin ay may matatag na suporta ng kanilang pamilya. Nang sa gayon ay makakuha sila ng inspirasyon at maging talagang disiplinado at tapat sa kanilang tungkulin na may. Opo, lalong-lalo na pag sinabi nating pulis talagang otoridad, di po ba, General Banak, ibig sabihin dapat mas mataas yung level ng kanilang kaisipan, of course, yung understanding nila sa kanilang tungkulin bilang mga otoridad sa ating bansa. Opo, at isa riyan ang paggabay natin sa kanila na mapalakas lang ang kanilang pananampalataya sa Diyos, ang ating kung may kapal. Nang sa gayon ay sila ay properly guided din sa kanilang pagganap ng tungkulin. So yan po ang mga kaganapan dito sa Camp Vicente Lim, at nagpapasalamat tayo sa ating mga kababayan sa patuloy na suporta na binibigay nila sa ating kapulisan sa panguna ni General Nartates. Opo, diyan po sa Camp Vicente Lim, yung mga nasasakupan po ninyo ng ating mga kapulisan natin, ano yung kanilang mga pangunahing hinaing na naipapaabot sa inyo ng ating mga kapulisan para nang sa ganun alam din nila na talagang kayo po talagang nakasubaybay sa kanila pong mga kapakanan din? Well, sa ngayon,
buo ang pasasalamat, taos puso ang pasasalamat ng ating mga kapulisan sa ating Pangulo na mabigyan muli ng salary increase ngayong 2026 at higit riyan, of course, yung pagbibigay ng pagkakataon sa ating mga kapulisan na sila ay makapagpahinga, to take vacation leave kung kinakailangan upang makapiling nila ang kanilang mga mahal sa buhay, kanilang pamilya, hindi kinakailangan na trabaho, bigyan din ng pansin ang kanilang buhay, personal na buhay at buhay pamilya. May. Ayun, okay. Maraming salamat po, General Banak. Maraming salamat, May, at kabuuan sa inyo DZRH na to si Eric Castro. Okay, thank you so much, Lieutenant General Bernard Banak. Go ahead, Eric. Umaambon dito at medyo lumalakas na yung hindi na itong ambon, kanina yung ambon, kaya ulan na. At ilang oras na lamang ay itong si General Banak ay babalik na dyan sa Camp Crame. Ito si Eric Destas para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, RH30 Eric Destas. Mga kaibigan, babalik po tayo ha. Standby lang, pupuntahan na natin ang ating mga Cambio King. Okay na ba signal nila? 2 minuto na lang po, talas tayo po ganap ng 3:30 ng hapon. Ang oras na yan. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. Napapansin mo ba na yung hininga mo ay nagkakaamoy na? O nasabihan ka ng iba na may amoy nga? O hindi na lang ikaw, katrabaho mo, kaopisina mo, o kaibigan mo, pagtabi sa'yo naamoy mo, kakaiba ang kanyang hininga? Baka naman mahilig siyang magkape. At kung ano-anong kape na lang dyan ang iniinom niya ha? Hindi porke ito ay nadidinig niya sa social media, it means healthy yan. Alam po ninyo, ang pagkakaroon ng halitosis o ito yung amoy sa ating hininga ay hindi lamang problema sa ating ngipin, hindi lamang problema sa ating lalamunan. Nakita ng pag-aaral ng mga doktor na malaking bahagi nito ay dahil doon sa tinatawag na GERD or GERD. Ang ibig sabihin nito ay gastroesophageal reflux disease. Ito ba yung mga taong nangangasim ang kanilang sikmura, nagkakaroon ng gastritis dahil sa kanilang mga kinakain? Sample na lang yung mga kape nga na masyadong acidic. Isama na ron ang cola drinks. Idagdag pa natin ang pagmimiss ng ating mga pagkain sa tamang oras. Para maiwasan ito, hanapin nyo lamang po yung bang mga non-acidic drinks. At dito pumapasok yung ating produkto na nagtataglay ng alpha, beta at gamma nutrients. At alam nyo ba na sa merkado ay may kape na non-acidic? Ang paborito ng marami ay ang ating MX3 Coffee Mix. Ito ay sugar-free, hindi magpapataas ng inyong presyon, ganun na rin ang asukal sa inyong katawan. At of course, hindi magiging dahilan ng palpitation. I-try po ninyo, ang kaping ito ay nagtataglay ng alpha, beta at gamma nutrients. Kaya, kape pa more, pero dapat hindi nakakapagpa-GERD at bad breath. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy. Healthy Minute,
hatid sa inyo ng MX3. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion tuwing linggo alas 3 ng hapon dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha, Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga
Balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tulong sa paglilingkod sa pag-alalay. Kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Oras po natin, 37 minuto na makalipas po ang 3:00 ng hapon. Bago natin puntahan ang Makati City sa ating mga Cambio King, alamin muna natin yung naputol na report kanina ni RH29 Boy Gonzales. Ang Maynila daw po meron pong groundbreaking ceremony para sa Flood Monitoring Command Center. Aba, maganda yan. Kuyang Boy G. Ate May, personal na pinangunahan ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso kasama ang ilang opisyal ang pagpasinaya ng bagong pasilidad na magsisilbing sentro para sa monitoring ng baha at disaster response sa lungsod. Ayon kay Mayor Isko, layo ng command center na mapalakas ang tamang data management at mabilis na pagtugon sa oras ng pagbaha na makatutulong sa kaligtasan ng mga residente. Anya, bahagi ito ng pangmatagalang hakbang ng lungsod upang masolusyonan ang problema sa baha at mapaghanda ang mga tauhan ng pamalaan sa sakuna. Ito si Boy Gonzales para sa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat Kuyang Boy G. Boy Gonzales. At ngayon mga kaibigan, sa bahaging ito na ating programa, puntahan na natin ating mga Cambio King mula sa Makati City. Nasaan kayo ngayon, Aiza Gabriel? Aiza, magandang hapon. Yes, Miss May, no? Nandito nga tayo ngayon sa Barangay Bangkal, Makati City at umaraktada tayo kagad para puntahan ang ating mga Cambio King na laging ready na bumiyahe para suportahan ang ating mga kababayan na kailangan masasakyan papunta sa kanilang patutunguhan. Ayan, Miss May, kasama natin ngayong araw, syempre, unahin natin ang kambal nila kay Deo Macaulay. Ayan, si Kuya Lakay Gonsalvo, Tapitli, si Kuya Lakay. Aiza, medyo layo ka ng konti, meron kaya tang monitor na naka-open. Palayo kasi nagfi-feedback. Naririnig ko yung sarili ko. Saglit lamang. Ayan, okay. Sige, nagfi-feedback eh. Ayan, Miss May, okay na po yung audio? Ayan, okay. Go ahead, Aiza. Okay, Miss May, kasama natin ulit, no, si Kuya Lakay, and 29 years na siyang driver, no, taxi driver. Wow, tagal. Kasama rin natin si Kuya Jimmy Alejo, at 3 dekada, Miss May, na siyang nagmamaneho ng kanyang taxi driver. Ganun din, no, si Kuya Saturnino, Kuya Noy, ito, Miss May, yung naka-green natin. At syempre, ang ating kasama na si Kuya Eric Roque na 1 dekada naman nang nagdadrive. Wow, oo. Siguro makipagkwentuhan muna tayo saglit sa kanila. Yan, Kuya Lakay. Kuya Lakay, di ba, syempre, katatapos lang po, no, ng ating holiday season. Syempre, sunod-sunod yung gala ng ating mga kababayan. Kumusta naman po ba ang naging biyahe natin itong holiday season? Marami ba tayong mga naging pasahero? At maganda po ba ang pumasok na kita natin? Maganda po. Sabay-sabay po lahat ang pasahero araw-araw gumagala. Ganun din ba? Nakabawi lahat ng mga taxi driver. Wow. Nakabawi naman. Ako, magandang marinig yan, no? Kuya Lakay, sa mga pasahero po ba natin, may mga nakukuha naman ba tayong mga tips ganyan sa tuwing umaalis tayo? Binibigyan kami ng priority na book sa amin kasi wala yung mga grab driver, nagsa bakasyon din lahat. Nasa bakasyon din lahat. Pero dito po ba ang holiday season, paano po yung naging diskarte ninyo para makakuha ng mga pasahero? Through apps po, papasok lagi tuloy-tuloy po, non-stop. May apps. Ayan, may apps pala silang ginagamit. Miss May, kanina nakachikahan din natin, no, si Kuya Saturnino, yan si Kuya Noy, at naikwento niya, no, na sa 11 taon niyang pamamasada, ito po si Kuya Noy, sa 11 taon niya na pamamasada, malaki na yung naitulong nito sa kanya. Kuya Noy, pwede niyo po ba kaming kwentuhan na kumusta po ang inyong pamamasada, no, sa loob ng 11 taon? So okay lang.
So ngayon wala na. Medyo marami ng kalaban eh. Marami ng kalaban, mahina na. Alos pagkain na lang ang natitira sa amin. Paano po, pwede niyo po kaming, pwede mo kwentuhan na bakit naging mahirap, ganyan yung nagiging biyahe? Sa dami ng kalaban mo. Ngayon, mahirap. Kaya wala na. Palinaw mo kay Kuya, ano yung kalaban ha? Kalaban saan? Sa biyahe. Pamamasada. Oo. Tapos motor, yun. MBS, yun. Oo. Ayan. Pero motor ng kalaban. Oo, sino yan? Si Kuya, ano yan? Si Kuya? Po? Oo, si Kuya. Paano pangalan ni Kuya? Kuya Eric. Oo, Kuya Eric. Kung ikukumpara yung kita ninyo ng December holidays at saka ngayon, pasok ng January, kumusta? Anong lagay? Malakas po, medyo malakas po. Malakas. Yung pagpasok po ng January, tama. Aray. Yung January to, wala na hanggang ngayon. Aray. So paano kayo nakakapag-entrega ng ng boundary? Paano kayo nakakapag-entrega ng boundary sa I think lagi pong short. Lagi short. Lagi kinakapos po. Oh, naku. Ano sabi ng inyong mga operator? Magkano bang boundary ninyo? 1,000 na lang, short pa rin po. 1,000. Ibinaba na from magkano dati? Dati po, 1,800 po, 2,000. Oho. Tapos, plus na lang po. Kung ano may abot namin, yun na lang po ang sagaan po ng mga driver. Naku, ngayon. Oo. Yung katabi mo, Isa, si Tatay, sino ba yan? Tatay? Tatay Alejo po. Tatay Alejo. Jimmy. Oo. Jimmy yan, miss. Ano na? Si Kuya Jimmy po. Tatay Jimmy, kayo po, halimbawa, ganyan na ang sitwasyon, sabi nyo, marami na kayong kalaban sa pamamasada, sa kalsada, diba? So, ano sa palagay ninyo ang pwedeng gawin ng mga traditional, kayo yung mga naunang taxi driver ano sa palagay yun nakikita ninyo na pwedeng makabawi kayo? Tiyagaan na lang po ang pamamasada namin Oo. Kumbaga sa kompetensya na lang po sa mga rider. Ang kami po kalaban kasi mga rider. Oo, mga rider Oo, so yung kinikita ninyo sa isang araw, magkano na lang inaabot? So yung pinakamataas at pinakamababa na iuwi? Minsan po, pag binubuenos kami, nakaka-1,000 rin po kami. Minsan naman, 500, ganyan. Oo, sa ano yun 24? Katulad ng dati na minsan nakaka-2,000 pa kami noon Pero ngayon po, napakahirap na. Oo, 24 oras na po yan na ipamamasada. Opo, 24 hours po. Pagka ganyan, ano sinasabi ninyo sa mga anak ninyo? Kayo ba may mga estudyante pa o may mga binubuhay pa? Ako po, isa lang po naman yun sa akin, pero napagtapos ko naman po. Ay, mabuti. Sa pamamasada. Oo, di pwede nang hayahay ng konti ang pamamasada. Medyo po pero siyempre po, yung mga panggastos po natin araw-araw, mga senior na po tayo, kailangan na po natin ng mga pang-maintenance. Kaya kailangan po kumayod pa rin po. Oo nga. Ayan, so si Kuya, anong pangalan ni Kuya? Yung naka-red? Si Kuya Noy po. Si Kuya Noy. Kuya Noy, anong pwede mong suhestyon sa mga nasa gobyerno sa mga tulad ninyo parang napag-iiwanan na ngayon sa pagpamamasada, ang liit na ng inyong kita? Ang mga motor po, sobrang po dami nila, dapat mabawasan po Non-stop po ang pasok po ng mga driver po na rider. Oo, yung mayroong mga upscaling, non-stop. Continuous po silang nagpapadami po. So, ibig sabihin, gusto yung sabihin sa gobyerno, baka naman sobra-sobra na yan, hindi nyo nare-regulate. Ganun ba yun? Hindi lang na monitor ang gobyerno po. Hindi na monitor. Sige, kung may panawagan ka sa LTFRB, sa LTO, ano yun? Go ahead. Pwede i-monitor nila naman kung bakit sumusobrang dami. Oo nga, bakit sumusobrang dami? O kayo bang
may sinasabi si Kuya Jimmy, no? Ano po ang gusto niyong panawagan sa pamahalaan? Kunwari sa TFRB, panigurado ay nakikinig sila para po sa inyong mga taxi drivers sa kasalukuyan. Kaya naman po, malimitahan yung pagpasok po ng mga rider. Sa nakikita po namin, parang napakarami na po nila. Oo nga. Kaya apektado po pamamasada ng taxi. Oo. Sige, maparating natin yan sa mga kinaukulan sa LTO, sa LTFRB. Oo, dahil dyan, dahil na kayo po'y nagsisiesta ngayong araw na to, ibigay mo na, Eiza, yung ating pamerienda sa kanila at yung ating, pang-snacks. Go ahead. Siyempre. Oo, meron ka mga pag-grocery. Kaya tayo pumunta rito ngayong araw para kahit papaano naman habang nagsisiesta ang ating mga kuya dito, siyempre ay Pamigay makapagmerienda na. naman sila. Sige, Ayan. pamigay mo na yan. Pamigay. Yung pagkain nila muna. Yung pamerienda muna bago yung gift packs, di ba? Opo. Miss May, nandun yung merienda nila kanina, naiabot doon sa kabila. Kaya kain naman na po sila. Okay na po ba? Okay po ba? Ayan, Miss May. Tapos, eto nga, pwede nyo pong ipakita. Yan. Naman po ng mga nila ay konting kutkuten, ganyan, may bigas. So, para magamit din nila sa kanilang pamamasada, Miss May. Ayan, mga kuya, ano po nga gusto ninyong sabihin? Sabay-sabay. Go ahead. Diba? Si i-shout out nila si yung kanilang operator. Si Mr. Carlo Biones, shout out na po. Ay, si Kuya Carlo, tsaka si Kuyang Boy. Ay, si Paring Bong Briones, yung ating team leader ng Lifetime. Okay, maraming salamat po sa inyo at ingat po lagi sa biyahe. Ayan. Eiza. Salamat po, Miss May, no? Ayan, mula pa rin dito sa Barangay Bangkal, kasama ang ating mga Cambio King. Ito si Eiza Gabriel para sa DZRH, una sa Pilipinas. At syempre, pasalamatan natin, Eiza, ang iyong cameraman, kompiloto, si Mike Lumaban. Kinakalimutan mo ang partner mo. Ating cameraman dito. Yes, Miss. Ayan, kung natawid-tawid si Kuya Carlo. Ay, Kuya Carlo. Cameraman at ating driver ngayong araw, syempre, ang nag-iisa, Kuya Mike Lumaban. Maraming salamat kay Kuya Carlo Briones at syempre kay Paring Bong Briones, ang ating Cambio King. Di mo sila sinama. Balik po tayo, sandali lamang oras natin. 49 na minuto makalipas po ang alas 3 ng hapon. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma
Luna at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour. Oras natin, 52 minuto makalipas po, alas 3 ng hapon. At sa huling bahagi po ng ating programa, balikan natin ang University of Santo Tomas Hospital. Ang ating partner, UST Hospital para po sa Alaga Tulong Tomasino. Ayan, tayo po mangumusta. No? At kumusta ba? At yung mga lalong-lalo na po yung mga nagpunta ng 3 araw at yung mga nag-undergo ng surgery, nag-avail ng libreng konsultasyon, mga libreng gamot, libreng bunot ng ngipin, libreng dinis at marami pang iba. Makausap natin, makwentuhan ulit natin ang Medical Director po ng University of Santo Tomas Hospital. Wala iba kundi si Dr. Charito Malong Consolacion. Doc, magandang hapon. Good afternoon. Good afternoon, Ma'am May. Kumusta po? Again, marami pong salamat. Oo, kumusta? Ito, medyo nagre-recover sa 3 araw or 4 na. Pero masaya naman kasi very successful po. Opo, kumusta po sa pangkalahatan? Una-una yung reaksyon ng ating mga sponsor. Nandyan sila, imagine, yung mga senior na pero talagang pagdating sa pagtulong, lalong-lalo mga ang dami nila nagpakita ng bilang, no? Talagang nandyan po sila, mga naka-color yellow na vest. Ating mga senior doctors. Baka mapagalitan ako, yes, sinabi ko senior. Opo. Actually, siguro kulang-kulang 100 po, no? Na mga alumni yung umuwi galing from US and yung mga galing sa local, no? Sa iba't ibang bahagi po or lugar po dito sa Pilipinas na mga doctors po natin na graduate ng batch 1973, bukod tangi, no? So, napakadami po nilang sumuporta at umupo. No? Actually, nagbibigay din po sila ng consultation during the actual medical mission. Opo. So, kumusta po ang ating napakaraming serbisyo? Kumusta po, lalong-lalo na sa surgery? Opo. Actually, Ma'am May, makikita natin, dun sa binigay ko sa yung PowerPoint, actually may binigay akong PowerPoint sa iyo na, yun nga, kung masishare sana natin, we have an actual number of cases, no, na collate for the past 3 days. Ang total services na na-render po natin for the in-house medical mission, hindi pa po kasama, Ma'am May, dito yung surgery, is around 2,251 services or consultation. So that ang total number of patients po na nabigyan po natin ng konsultasyon dito ay nasa 1,893 individuals po. So, nangyayari kasi, Ma'am May, na 'di ba may isang pasyente na magpupunta ng internal medicine, tapos pupunta din sila sa dermatology, pupunta din sa ENT, so that yung number of individuals na nabigyan natin ng konsultasyon is nasa 1,893, and yung mga nagpalipat-lipat po ng serbisyo at nag-avail ng mga services galing sa ibang department ay umabot po sa 2,251. And that include po yung services na galing ng internal medicine, family medicine, ophthalmology, dermatology, ENT, neurology. Hindi po nga, 'di ba, nung Sabado nagkaroon po tayo ng dedicated time for our pediatric patient and our dental services. Now, for the surgical naman po, nakapag-render po tayo ng around 146 surgical procedure. And this includes both minor and major cases po. And meron din po tayong naging Save a Heart, wherein meron po tayong 5 recipient na nag-undergo po ng coronary angio,
Plus, meron po tayong isang pasyente na nakapagpalit po ng battery ng kanilang pacemaker. And then for the cataract surgery, meron po tayong around 32 patients po na opera no sa hospital under this tulong alaga at tulong Tomasino. Now, aside from the consultation po, may mga libreng laboratory po tayo at mga imaging like X-ray. Around 1,955 po ang total number of patients na serve. So kung i-compare po natin to May dun sa version 1.0 natin, version 2.0, 3.0, ito po so far ang pinakamadaming consultation and patient po na na-serve natin for the alaga at tulong Tomasino services. So very successful po ang nangyari sa ating medical mission. Ayun. Okay, so baka pwede nang i-play ng RHTV, no? Paki-play yung binabanggit lahat ng ni Dr. Consolacion. Doc, ang dami. So siguro ang saya-saya nung ating mga sponsor, lalo na po ang alumni, dun sa kanila pong pakikiisa ngayon. At ang pasyente kasi minsan nakakagulat, biglang dumarating ng umaga and then of course sa hapon dumadagsa din, ano? Day 1, day 2 and then until day 3. So doon pa lamang ay sabi ko nga po, baka anong tawag nito? Yun na pag-usapan natin, meron pong galing ng Mindanao, may Visayas. Tama po, ano? Yes, Ma'am May. Opo, Ma'am May, meron tayo actually from the north and from the south, no? And yun nga, Ma'am May, may nabanggit po tayo na during the medical mission, no, nakita po natin na medyo naging uncontrolled yung mga blood pressure. Meron pa nga po, Ma'am May, na sa ECG, nakita po, nag-ECG yung patient. Nakita namin na may mga ECG changes na suggestive of mukhang nag-MI, ano, yung pasyente. So yan pong mga pasyente na yan or nag-myocardial infarction. So yan pong pasyente na yan ay nadala sa emergency room at nabigyan po ng appropriate, no, na medical intervention. And yan po ay naging sagot po at inalalayan din po ng ating Alaga at Tulong Tomasino Project without any cost sa mga pasyente. So talagang parang full package po ang naibigay natin during this medical mission. Oo. So kung meron man madadagdag na serbisyo, kasi sabi po ni Father CEO, ano, si Father Julius Factora. Father Julius Factora, sabi niya, next year ulit, tuloy-tuloy na to, sabi. Sabi niya po, dineklaran niya po eh. So, ibig sabihin nito, every year merong nadadagdag, di po ba? Yung dental lang eh. Grabe yung dental, Doc, ha? Nag-cut off tayo kasi nga, dami, haba ng pila. Opo, sumusuko na nga po pati yung mga galing po sa may mga taga Coast Guard po tayo, no, na naging na umalalay sa dental service po natin. And sobrang dami po nilang nakitang pasyente. Yes and po, makikita yes po. po natin, Ma'am May, from the first day, no, 400 hanggang lumaki po yung number of cases na nakikita natin. Kasi imagine mo, dun sa first day po natin, 550 consultations ang nagawa. Opo. And that served around 485 patients. Pero nung day 2, nung January 23, lumaki po na ang services, 720 agad, and around 604 patients po ang dumate. And parang nadoble po ito, no, nung day 3. Opo. We're in 913 services po ang nai-render natin, and that is equivalent to 804 patients po na nakita. So makikita po natin, Ma'am May, medyo dinagsanga tayo ng mga chikiting patrol nung Sabado, no? Ang dami po nating naging pediatric patient. Opo. And almost lahat po ng kanilang mga doktor, no, na espesyalista ay dumating at tumulong sa atin upang agad-agad na makita po yung mga pediatric patient. Kasi syempre, pag pediatric po, ayaw nila na naghihintay. Kaya mabilisan po yung naging services natin para makonsult, no, yung mga bata. At the same time, pati po yung mga kasama nilang nanay at mga
adult na companion po. Opo, etong nakikita nila, day 3 pa lang ito, Doktora, no? Wala pa yung day 1 and day 2. Na talaga naman yung day 1, dami talaga, no? Aga-aga pa lang, madilim pa po dun sa kahabaan ng Espanya, may pila na. Pero at least, sabi ko nga po, nakakatuwa, everybody po ready. Kaya tawag nito, pagkaayos, ayan, pasok na lahat, and then breakfast, and then diretso na, no? Hindi na natin hinintay mag 8 o'clock. Hindi na hinintay mag 8 o'clock. Opo, Mami, dinadayo din kasi yung lugaw mo. Sarap na silakta na sa lugaw mo. Opo. Anyway, so yan po, natutuwa tayo dahil meron pong mga nagpakilala nga po, merong galing Lucena, that's Quezon part, meron Davao, merong Bohol, tama po ba, Doc? Ngayon nabasa mo nung nakaraan, yes po. Hindi lang hindi lang Luzon, maging Visayas at Mindanao. Meron po tayo galing Pangasinan, meron pong galing La Union, no? At yun nga pong isa dito nga po ay umuwi pa, no, sa kanyang kamag-anak, no, dito sa malapit sa Valenzuela, no, para lang po makapag-follow up ulit the following day kasi nga po hindi niya natapos yung kanyang consultation sa iba't ibang services ng medical mission. Parang dinaanan po yata ng pasyente na yung lahat ng services na meron during multiple kaya talaga. bumalik pa siya. Kaya may mga pinapakita. Tsaka may mga pamigay po yung ating mga mga alumni, ang gaganda po, mga spiritual books, ang galing. Merong mga pamigay na pinilahan din po actually. Ang dami. Ang dami po. Mga libro. Mga libro. Ayan po, ayan, pinapakita nila ngayon. Ayun po. So sa pangkalahatan, of course, Director, maraming salamat for 4 na taon, pang-4 na taon talaga na talaga pong tuloy-tuloy na ito. Ayan, may yes, Ma'am May, and maraming pong salamat sa patuloy ninyong pagtulong sa UST Hospital at kami po ay nagagalak na muli ang UST Hospital sa tulong po ng DCRH ay nakapagpaabot na naman ng tulong, no, sa ating mga pasyente, sa ating mga kababayan, at ito po ay inaasahan natin naggaganda palalo, madadagdagan palalo ang serbisyo sa mga dadating pang mga panahon. At ang ano lang naman natin dito, objective po natin dito ay maging accessible po ang maayos, mainam at kalidad po na serbisyo sa ating mga pasyente na kumbaga po hindi lamang isang beses silang makikita kundi mayroon pong continuity in terms of follow-up. Kasi nga po, Mami, ang isang kagandahan po nito, lahat ng mga pasyente po na nakikita natin dito sa in-house medical mission ay nagkakaroon ng pagkakataong mag-follow up po sa ating ambulatory care unit or sa outpatient department po ng UST Hospital. Ayan, hanggang next year, Doktora, maraming salamat po and congratulations sa dami ng natulungan. Thank you so much. Yan po. Maraming salamat. Nako, alam ko may klase pa to si Doc eh. Thank you po sa oras. Mga kaibigan, ng Medical Director po ng University of Santo Tomas Hospital, wala iba kundi si Dr. Charito Malong Consolacion. Thank you so much, UST, sa Alaga Tulong Tomasino Year 4 na ating pong partnership. Ano po? Ayan. Naku, wala na tayong oras. Nakita ko na si Mayor Lacaideo Macalma, pero sandali lang, may maikling report. Ihabol natin. Yun daw po mga kalahok sa WTA Philippine Women's Tennis Open. Mainit na tinanggap ng pamunuan ng TIEZA. Nandyan si COO Mark Lapid, RH28 Raymond Dadpa sa detalye niyan. Lakay Raymond. Miss May, isang mainit na pagtanggap ang inihandog para sa mga global tennis players na kalahok sa nagpapatuloy na WTA 125 Philippine Women's Open na ginaganap dito sa Pilipinas. Kabilang si TIEZA Chief Operating Officer Mark Lapid sa dumalo sa inihandog na welcome dinner sa World's Top Women Tennis Players kasama ng pambato ng Pilipinas na si Alex Ayala bilang simbolo ng pagkakaisa ng makatuwang na institusyon sa pagsusulong ng sports at turismo sa bansa. Ayon kay Lapid, patuloy ang suporta ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority sa mga inisyatibong nagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa sports tourism ng Pilipinas. Nagsimula nitong Enero 26 hanggang Enero 31 ang torneo na ginaganap sa modernong Rizal Memorial Tennis Center sa Maynila. Ang pagkakahos ng bansa
sa WTA 125 ay tinuturing na bunga ng pagsikat at tagumpay ng Filipino tennis ace player na si Alex Iyala na patuloy na nagbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa mga atletang Pinoy. Ito si RH28, Raymond Dadvas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat lang kay Raymond Dalpas. Sunod natin si RH15 Giselle Ricafort. Nako, alamin natin ang detalye ni Giselle. Go ahead, Giselle. Handa na Miss May ang National Capital Region Police Office sa panibago na anti-corruption rally sa February 25. Sa pagtatanong ng DZRH News, sinabi ni NCRPO Director Major General Anthony Abirin na meron na silang nakalatag na security measures. Magde-deploy niya ang hanay ng nasa 13,000 hanggang 14,000 kapulisan sa tukoy na mga rally site para masiguro ang mapayapa at maayos na demonstrasyon. Depende pa, sabi ng NCRPO Director, sa kanilang intelligence information, pumuling maghaharang ng container vans at barbed wire sa Mindiola kung sakaling aabot doon ang demonstrasyon. Pakinggan natin. Yung mga rally na yan is a way of life ng NCRPO. And we have already plans for it and we are already ready. Kahit bukas na yung rally, NCRPO is ready. And to tell you, sa buong maghapon siguro may 2 o 3 rally po kami ina-attendan. And itong mga lalo na itong scheduled rally sa February 25, mas paghahandaan po namin is, and as early as now is nakahanda na po kami at naghahanda po kami para sa mga rally po na yan. Muling iginiit ni Abirin na walang nangyaring overkill sa police deployment sa pinakahuling malawakang kilos protesta noong November 30. Mas mainam na anyang sobra yung paghahanda ng hanay kesa mapulaan itong nagkulang, lalo pat naging magulo ang pagkilos noong September 21 ng nakalipas na taon. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Susunod na po, Mayor Lacaideo Macalma at Miss Thea Petchocor po sa programang DZRH Break Time. Maraming salamat, MG. Ako naman may binauhan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hi, Mami Nida Mendoza. Magandang hapon at kasama si Raymond. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May